Megalo shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po si Roll TV Vlogs. Muling magbabalik at magbibigay po ng konting reaction about dito po sa video na in-upload po ni Tatay Tekram dito po sa salaysay ng buhay ni ating Kuya Luis o Luisito. Diba nga po? Meron nga po nagsabi nga po kay Tekram na meron daw po isang bata na nag-aalaga ng mga itik o nagpapastol ng mga itik na binanggit po ni Kuya Floren o Tekporen po ba yata yun? Correct nyo na lang po ako kung Poren po ba o Floren. Basta ang sinabi po ni Tatay Tekram may Floren. Diba? So ngayon po nung malaman po ni Tatay Tekram na meron pong isang bata na nagpapastol ng itik, ay hindi po nagatubili si Tatay Tekram na napuntahan itong batang ito, diba? Na talagang nagtanong po siya doon sa mga tao na kung matatandaan po natin o narinig po natin o napanood po natin na dito sa video ito ay puro mga kapampangan po ang nakakausap ni Tatay Tekram. Diba? Tinanong niya po kung meron daw po nakapagsabi sa kanya na merong isang bata na nagpapastol ng mga itik. So ang sinabi naman po nila, nandun po yung bata at nandun po siya nagpapastol po. Diba? So ngayon po nung pinuntahan na po ni Tatay Tekram itong ating si Kuya Luisito ay talagang in-interview, kinausap ni Tatay Tekram upang malaman po yung kanyang salaysay ng buhay. So nung makausap po ni Tatay Tekram, tinanong po sa kanya kung paano siya napunta doon sa pagpapastol ng itik, kung ilang buwan na po siya nagpapastol. Diba? Ang sinagot naman po ng ating Kuya Luis ay dinala daw po siya ng kanyang ninong dito sa Bulacan upang magpastol ng itik. So sa murang edad po ng ating Kuya Luis na 11 years old po ay natuto pong dumiskarte sa buhay, natuto pong tumulong sa kanyang magulang dahil nakikita po niya yung hirap ng buhay. Kaya itong si Kuya Luis po ay uminto po sa kanyang pag-aaral. Di ba nga po nabanggit nga po ni Kuya Luis na siya po ay grade 3. Parang ako din lang po yun na grade 3 din po ang pinag-aralan ko. Di ba? Pero kahit gano'n man po, grade 3 man po ang tinapos o pinag-aralan ni Kuya Luis ay talagang nandun po at makikita po natin yung kanyang abilidad na gustong tumulong, makatulong sa kanyang mga kapatid o sa kanyang nanay na talaga pong nagtrabaho po siya, magpastol, di ba nga po, ng itik. Tapos doon sa pagtatanong po ni Tatay Tekram talagang nung pagkukwento niya po, 'di ba, na talagang maantig po tayo, 'di ba? Na maantig po ang mga puso natin dito sa batang si Kuya Luis na talagang sa kagustuhan niyang makatulong sa magulang ay uminto pa sa pag-aaral, 'di ba? Tapos nandun pa po yung sa pag-uusap po nila, tinanong siya ni Tatay Tekram kung ano yung kanyang pangarap, kung ano yung gusto niyang gawin, 'di ba? O wish, diba, na sinabi nga po niya na ganoon po na gusto niya mabigyan ng grocery yung kanyang nanay, diba, hanggang sa po na makumbinsin po ni Tatay Tekram sa kanilang pag-uusap po nilang dalawa, nakumbinsin po ni Tatay Tekram itong ating Kuya Luis na sumama o ipagpaalam po doon sa kanyang ninong o sa mga kasamahan niya pong nagtatrabaho o nagpapastol po ng mga itik. Diba, kung tutuusin po, diba, sa murang edad po niya talagang andun po yung gusto niyang makatulong sa pamilya o sa kanyang nanay. Diba, yan po yung bata na sinasabi nila na tinatawag po nila, na binabas po nila na boy itik, na panakip-butas. Hindi po panakip-butas ang ating Kuya Luis. May kanya-kanya po silang may kanya-kanya po silang highlight o paano po sila sumikat. Diba? O kung yung pagmamahal po na binibigay ng mga, alam ko po maraming solid supporters si Kuya Luis na talagang maiintindihan at nagbigay po ng pagmamahal sa kanya. Diba? Tayo naman po talaga kung tutuusin po talagang mas mabigat po yung pinagdadaanan ng ating Kuya Luis dahil sa nangyari po sa kanya, di ba, na nandun po, nagpapastol, lumayo, di ba, dahil sa kagustuhan niyang magtrabaho, lumayo sa kanyang pamilya na kahit na alam po natin na malayo yung lugar na pinagpapastolan niya pero ginawa niya pa rin po. Di ba? At nga po sa pag-uusap po nila ni Tatay Tekram, talagang dun po, kahit ako din po, ay naantig din po ako sa kwento ng buhay ng ating Kuya Luis. Di ba? Kasi titignan nyo sa dami po ng mga natulungan ni Tatay Tekram, pero iba po yung ningning, iba po yung naibibigay po ni Kuya Luis, lalong-lalo na po nung naiuwi na po siya. Di ba? Nandun po yung pinapaliguan, binigyan po ng damit, di ba, na marunong magmano, marunong gumalang.
Yan po ba yung sinasabi nyo na boy itik na panakibutas? Hindi sa panakibutas. Kung tutuusin, napakaswerte nga po ng ating Kuya Luis eh. Diba? Dahil malaki po. Kung sa ngayon po na makikita po natin ang ating Kuya Luis ay napakalaki po ng improvement. Diba? Bumalik sa school. Hindi man siya ganun katalino pero nandun po yung abilidad niya na gusto niyang matutong mag-aaral at matalino po siya. Pero nandun po yung pakikisama niya kahit na po sabihin po natin dati na may moody po, hindi po siya sanay sa maraming tao. Hindi naman po natin masisisi ang ating Kuya Luis na hindi po siya ganong nakikijali po sa mga tao, nakikipag-jamming. Siyempre dahil hindi po siya sanay, di ba? Hindi po siya sanay na ganun po yung kanyang kinalakihan na maraming tao na nagulat na lang din po siya na siguro na nag-a-adjust pa po ang ating Kuya Luis kaya hindi niya pa po ma-express yung kanyang sarili kung paano makitungo o pakisamahan niya po dito sa bahay po ng Family Malalastas. Diba? Pero nandun naman po nandyan naman po si Tatay Tekram, ginabayan niya po, diba, na kung paano po siya makisama, kung paano po siya makialubilo sa mga kapwa niya bata. Diba? Tapos, andun pa rin po yung kanyang pagmamahal ni Tatay Tekram na nandoon, yung nag-grocery sila, na talagang pinuntahan pa po yung kanyang pamilya, di ba? Inalam po ni Tatay Tekram kung saan po sila nakatira. Di ba? Dapat deserving naman po ng ating Kuya Luis na magbigay ng suporta, pagmamahal, pero, di ba? Kahit na ganun man po, di ba, tingnan nyo po, nakakuha po si ating Kuya Luis ng isang ninang na tumayo ng ninang niya po na si Ninang Precious po na handang tumulong, suportahan sa kanyang pag-aaral, di ba? Kagaya na lang po ng ginagawa mo ni Tatay Tekram na talagang hindi niya po pinababayaan ang ating Kuya Luis, di ba? Na kahit sabihin man po natin na wala na siya sa poder ng Tatay Tekram na umuwi po siya sa kanyang nanay, pero still nag-aaral, patuloy na gumagawa ng diskarte sa buhay para makatulong sa kanyang mga magulang, di ba? O at least siya, bumalik siya sa tunay niyang pamilya. Hindi kagaya nitong bata na kargador, talagang iniwan at binastos, di ba? Binaliwala yung pagmamahal ni Tatay Tekram. Tapos sasabihin ninyo na panakibutas dahil sa sugatan puso ni Tatay Tekram. Hindi po. Natural, binabalik lang po ni Kuya Luis ang pagmamahal na binigay sa kanya ng pamilyang Malalastas o sinusuklian lang po niya. Kaya wag niyo pong sabihin na panakitbutas ang aming chinito na Kuya Luis. Di ba? Ang galing-galing niyong magsalita pero yung side ba ninyo na ginawa niyo dito sa Batang Kargador na to, karapat-dapat ba? Hindi. Pero ang aming Kuya Luis, full support kaming lahat. Dahil sa kanya natuto kami kung paano i-appreciate yung maliit na bagay o i-appreciate man yung mga binibigay. Di ba? Diyan lang po, ang masasabi ko lang po dito kay Kuya Luis ay salute Kuya Luis. Sana patuloy mong pagyamanin, yakapin yung pagmamahal na binibigay sa iyo ng mga viewers, sponsor, lalong-lalo na po si Ninang Precious at si Tatay Tekram. So, yun lang po yung masasabi ko sa gusto pong magbigay ng opinion. Nandiyan po yung baba ng ating comment section. Diba? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pindutin nyo na po yung bell button dyan para po lagi po kayong updated. So, yan po. And God bless po sa inyo lahat.